Panginoon. Alam mo, dapat po hindi napipigilan sapagkat hindi po natatapos ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. Lalo na po sa gabing ito. Kanina pa lang, alauna. Nandun na po tayo sa, saan na ba? Fairview Terraces, papuntang Robinsons, papuntang SM Fairview, papuntang Fairview Church. Amen po? Pero hindi naman doon nag-umpisa, umaga pa lang. Marami na po tayong ginagawa. Amen po ba? At ngayon, kapahingahan po sa Diyos. Amen po ba? Pero walang matutulog. Lalo na yung mga parang pagkatapos magmerienda, dumiretso dito, tapos huwag po kayo matutulog ha. Saglit lang po ito. Mga 1 oras at kalahati. Okay? Mga 1 araw at kalahati para malubos. Sige po. Hallelujah. So, excited po ako sapagkat ngayon po yung last Tuesday, PRM po natin. Tapos bukas po, 2nd year anniversary po ng PRM sa Budlo. Amen po ba? Opo. Parang hindi umiimik yung iba. Pastor. Okay po ba tayo? 2 taon na po pala yung PRM sa Budlo. Di po ba? Kaya nga po nagkaroon po tayo ng yung ating prayer explosion. Naging PRM din po. Di po ba? Prayer revival meeting because God is reviving us and continuously reviving us for 2 years now. Amen po? Amen. Okay po. Ang sigla ng mga sagot nila. Parang binabantayan ko na yung mga mata. Dapat meron pong ano. Kaya sige po. Pwede po bang awitan po ulit natin ang Panginoon na wala namang ibang reward ang lahat ng ginagawa natin ito kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Walang iba. Kasi kahit na ano pong ibigay sa atin, pansamantala lang po yun. Ano yung sinasabi natin, pansamantagal o yung pangmatagalan ang Panginoong Jesus. Amen po ba? So, awitan po natin ang Panginoon mula sa ating puso. Alam ko kung pagod po tayo, pero kapag ibinigay natin ang ating puso sa pagsamba, God will recharge us. God will renew our strength. Amen po ba? If you, as we sing the song, feel free to raise your hand, to close your eyes, and meditate the goodness of God. Hallelujah.
tanghali hanggang ngayon, ang lahat ng ito ay hindi po magiging sapat. Wala pong fulfillment, Panginoon. Pero ngayong gabi, alam po namin na pupunuin mo po kami ng iyong salita, ng iyong kahabagan, O Diyos. Kaya naman kami po ay humingi ng tawad sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng mga bagay na hindi po maganda sa iyong harapan, na sinasantabi po namin. Wala pong istorbo sa pakikinig ng iyong salita, kundi ikaw lamang po ang siyang manahan. Ikaw po ang mag-occupy sa apat na sulok ng bahay-bahay ito. At malaya ka rin po na mangusap. Your rhema words, Lord, upon your people. At maging ako na yung lingkod, patuloy po akong itago sa iyong likuran, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat lalabas na salita sa aking bibig ay lakipan mo po ng kapangyarihan na meron pong kapahayagan sa bawat isa. Salamat po ng marami. We acknowledge, Lord, na ikaw lamang po ang siyang maitanghal, maitaas, maipakilala, at maramdaman, ma-experience sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po ng marami. At sa iyo po, maingat namin pinabalik ang lahat ng papulit po sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po magsabi ng Amen. Amen. Ibang reward kundi ang Panginoong Jesus. Amen po. Wala pong ibibigay sa atin ang tao na masasatisfy tayo. Pwede, panandalian. Pero pagkatapos nun, marami pa rin tayong hahanapin. Amen po ba? Sige po, tingnan po natin sa aklat po ng Pilipos chapter 3. Buksan po natin ang ating mga Biblia. At basahin ko lang po sa Tagalog. Sige po, pwede niyo pong basahin. Sabi po, sa wakas mga kapatid, magala kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito at ito na may sa ikabubuti ninyo. Sa verse 2, mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, may hilig sa paggawa ng masama at nagpupungos ng maselang bahagi ng katawan. Alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Verse 4, kung sa bagay mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip nino man na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita. Verse 5, tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreyo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Verse 9, at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli at makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan. And verse 11, sa pag-asang ako may muling bubuhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinagpala na po ng Diyos ang mga salitang ito. At sa verses 1 to 11 po, dalawa lang pong pag-uusapan natin sa gabing ito. Amen po ba? Yung isa po, mga 3 oras natin pag-uusapan. Yung isa naman po, mga 2 araw. Okay lang po? Assignment niyo po yan. Buong chapter 3 po ng aklat ng Pilipos ang inyong assignment. Pero i-recap lang po natin. Sige po, next slide po tayo. Learn to count. Ayun.
Sa introduction po muna tayo. Sabi po, dyan sa slide, circumstances and people can rob us of joy, but so can things, and it is this thief that Paul deals with in Philippians 3. Binasa po natin kanina verses 1 to 6. It is important to see the total message of this chapter before examining it in detail, no? So perhaps the following outline will be helpful. Ito po, hinati ko lang po sa tatlo yung chapter 3 po. Next slide po tayo. Ayan. Pero ang pag-uusapan po natin yung 1 to 11 lang. May kita po natin yung past ni Paul. Dati po siyang si Saul, na po, the accountant. Hindi yata na ipakita yung title, ano, mamaya na po. Kaya may kita po natin dyan na matingkad na statement ay, I count, binibilang ko. Amen po? So simulan na po natin bilangin. Ilang minuto na siya. Dapat matapos ka agad. Na po. So, counting the new values. Amen po? Kasi natagpuan ni Paul ang panibagong pananampalataya. So, nagka-count po siya, no? So, yan po yung past niya. Pero sa verses 12 to 16, yung kanyang present, siya po ay athlete, no? So, hindi natin pag-uusapan ngayong gabi yan. Sinabi ko lang po. Para makita natin yung buong chapter 3. Ma-interest po tayo na meron po palang gustong ipahayag na mensahe ang Diyos. Konti lang po ibibigay ko sa inyo ngayon. So as an athlete, ang sinasabi po niya ay press. Kaya diba sabi niya ay press on toward the goal. Amen po ba? To, for the prize. Hindi prize na yung trophy o anumang mga pwedeng panalunan dito sa mundo na pwedeng masira, pwedeng matapos. Pero may sinasabi po dyan para po sa Panginoong Jesus. So nagkaroon po siya ng new vigor. Amen po? At sa verses 17 to 21, yung future naman po ni Paul, sabi doon, being the alien. Alien in this world. Hindi na po siya taga rito sa lupa. Amen po? Tayo din po. Taga saan po tayo? Heaven. Yan, taga-langit. Kanina in-acknowledge po ni Pastora Mabel, di po ba? Lahat ng mga taga-langit pumalakpak. Hindi po pumalakpak. Taga saan po tayo? Amen po. So, at sabi niya, I look toward the future. So, may new vision. So, nagbago yung kanyang pananaw. Nagbago yung kanyang lifestyle. Amen po ba? So, paliitin lang natin kasi konti lang oras natin. Verses 1 to 11 lang po pag-uusapan natin. Yung past ni Paul. Bakit po yung past? Kasi dito po makikita natin how to count. No? Hindi po yung count 1, 2, 3. But how to count the cost. Di po ba? Meron po ba tayong first timer? Meron po ba tayong members? Ito po ay kalipunan ng mga sundalo ng Diyos. CMTs and ministry heads of different churches of District 2 and Fairview. Mga sundalo ng Diyos, mga mandirigma. Amen po ba? Amen. Kaya sabi doon, alalahanin lang natin pinagdaanan ni Paul. Amen? Doon lang po muna tayo. Kasi yung ngayon, bahala na po tayo. Assignment na po sa bahay. Sige po, next slide po tayo. Dalawa lang pong pag-uusapan natin. Works righteousness po yung isa, verses 1 to 6 ng chapter 3. Basahin ko lang po and then maya-maya ay tingnan natin kung ano ang papahayagan ng Diyos sa bagay na ito. Nako? So sabi po the exhortation verses 1 to 3. Kung napansin niyo po, kaya Tagalog po yung binasa ko po, ay nagsasalita po si Apostol Pablo. Ang sabi po niya, siya po yung nagsasalita, hindi po ako. Sabi po, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito at ito na may sa ikabubuti ninyo. Tingnan niyo po yung kanyang intro, di po ba? Hindi siya napapagod. Alam niyo po kahit nasaan siya, kahit nasa prison siya, nag-i-encourage po siya. Amen po ba? Ano man ang kanyang sitwasyon, hindi nawawala sa kanyang puso ng bawat isa ay pasiglahin sa pananampalataya. Amen. At sabi niya po sa English version, finally, di po ba sabi niya? Makikita niyo po sa Bible niyo po. Finally. Nung sinabi niya po yung finally sa chapter 3, hindi po ito ibig sabihin na pagtatapos. Kasi di ba pag sinabing final, ay tapos na. No, finishing well, patapos na. Di ba lalo na nag-pandemic, sinong nakaisip tapos na ang lahat? Yung pala yun po ang panimula. Naglinis ang Diyos, nagbigay ng panibago,
Di ba parang sabi ng Lord, sige magsimula muli yung mga gustong magsimula. Amen po ba? Maraming pinagdaanan, maraming mga naranasan, pero sabi ng Diyos, may bagong simula. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And after 3 years of the pandemic, nandito po tayo, dinig na rin ang ating spiritual director. This year is the year of the our Lord's breakthrough. Breakthrough. Ay, iba po. Nag-iisip pa, breakthrough. Amen? So we need to break through sa mga sitwasyon po natin. Amen po. Katulad po ng nangyari kay Paul. So una, sinabi niya, finally, eto na yun. No? So, akala natin, ay, tapos na. Salamat, rapture na. Amen po. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Mukhang rapture. Hindi, mukhang kasama na po sa rapture. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Walang naiiwan. Amen? Kasama sa rapture. Amen po. Kaya sabi po, hindi po pagtatapos yung sinabi ng finally. Sabi to, kasi po, He keeps on going. Kahit siya pinasa prison, hindi natigil yung kanyang pangangaral. Hindi natigil yung kanyang yung fire, no po, na talagang palakasin pa rin ang mga Kristiyano. Amen po ba? Tayo po kaya, kung tayo yung nasa prison, anong gagawin natin? No? Baka naman, padala nyo naman ako dito ng dalawin nyo naman ako, ang lungkot dito. No? Pero wala kang mababakas na kalungkutan sa kanya. Sa kanyang mga sulat. Kaya po sabi po, the word finally means for the rest. Mula ngayon, for the rest ng time, hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus, ano na ang gagawin mo? Amen po ba? Malapit na dumating ang Panginoon. Amen po ba? We are in the last hour. We are in the last minute of the last hour of the last day. Last days. Amen? So malapit na. Kaya sabi, mas malapit ang kaligtasan ngayon kaysa noon. Amen po ba? Kaya yung mga noon, na alam natin medyo may mga pinagdadaanan, hatakin na po natin. Tayo na. Huwag mo nang masyadong Amen? Daanan mo lang yan. Huwag mong tambayan. Halika na. Tuloy na tayo. Andiyan na si Kristo. Amen po ba? Amen. Sino kaya sa atin ang mga ganyan? Parang nakikita kayo ba nangingitiip? Sabi niya, ako yung dapat hilahin po. Amen? Pero ngayon po, bago tayo umuwi, kayo na po yung mga hata. Amen po ba? Sa mga kasamahan po natin, ang sabi natin, go! Let's go! Amen? So yun po. Kaya, for the rest, sabi po, nag-i-introduce po siya ng panibagong bagay. Amen po ba? Yes, rin po, so March na po ngayon. Nakapasok na po tayo sa first quarter. Naka-ready na po tayo. Naka-position na po ba tayo to catch the breakthroughs? Amen? Amen. Amen. Ano yun? Ano yung position na yun, no? Hindi position sa church, hindi position sa trabaho. Yes, tama naman po lahat yan. Pero ang mahalaga nakaposisyon po tayo para tanggapin yung mga breakthroughs na binibigay ng Panginoon. Hindi lang para sa iyo yan. Para sa pamilya mo, para sa community, at syempre para sa bansa. Kaya nga lahat tayo naka-green ngayon, no? Kahit naman yung naka-green. Amen po ba? Lumalabas tayo para sabihin yung stand natin. Hindi man tayo magsalita. Kanina, walang magsasalita. Muling lang. Hindi mo pipigilan, no po? Lalo na meron pong, sabi, ay, mga ka-church namin, no? Si lady doon. Tapos sabi, saan ba yan? Si ba? Po ba? Hindi natin mapipigilan sapagkat alam natin na may bagong move ang move. Amen po ba? Regardless of our, situation. Amen po ba? Kaya kanina sabi ko sa intro, circumstances, no? Even people, nakaka-apekto doon sa joy natin. Pero ngayon po, nawa maka-apekto po ang ginagawa natin para magkaroon muli ng pag-asa na kayang gawin ng Diyos ang pinaka-imposibleng bagay. Amen po ba? Lampakan natin ang Panginoon. Sabi ko sa inyo, may kailang verse next po. So verses 4 to 6. So, ang sinasabi po ni Paul dito, hindi po siya nagsasalita mula po sa isang bagay na hindi niya naiintindihan.
Kasi sabi ko, he personally knew the futility of trying to attain salvation by means of good works. Alam niya po, yung paghahangad ng mga tao na maligtas sa pamagitan ng mabubuting gawa. Bakit alam na alam niya? Kasi bata pa po siya, nag-aaral pa po siya, nakaupo na po siya sa, naging estudyante po siya ni Gamaliel. Amen? So, ibig sabihin, ay well-versed po siya tapos po siya ng Pepsol. Amen po. Nakaupo siya, si Gamaliel ang teacher niya. So, alam niya po, no? Pagdating sa mga batas, sa mga alituntunin ng Biblia, alam niya po. Amen? Tapos po siya mula Pepsol, mula SOL1, SOL2, SOL3, nag-pre-encounter pa siya, nag-EGL pa siya, nag-post-encounter pa siya. Bata pa siya as a student. Amen po, sa Acts 22 verse 3. Kaya alam niya kung paano sumunod sa mga alituntunin, no? Masunurin sa mga batas. Amen po ba? At alam niya pag hindi nakasunod sa batas, parusa. Amen po ba? So ginawa niya ang lahat para maging maayos at mabuting mamamayan. Amen po ba? Mabuting anak, mabuting estudyante, mabuting lingkod ng Diyos. Amen po ba? So alam na alam niya, at nung siya po ay maborn again, nang ma-encounter niya po si Jesus sa Damascus, alam niya, nag-iba. Amen po ba? Amen po. Kaya tayo po, minsan din natin ma-appreciate yung grasya ng Diyos, the grace of God, because we do not know the law. Amen po ba? Sino po dito nagbabasa ng Old Testament? Amen. Ayan po. Ilan po? Series. Isang chapter a day. Series. Ayan po ba? Kaya yun po, kaya alam na alam niya, yung pinanggagalingan niya, pag sinasabi niyang, hindi nakabase sa mabuting gawa ang kaligtasan. Amen po ba? Kaya tayo po, maaaring yung iba dito, nakikita po 34 years na po sa Panginoon. And more, mga Arroyo days, amen. Yung iba naman, sino pinakabata? 8 years na po sa church. So parang alam na po natin at hindi tayo pwedeng mag-serve kapag hindi tayo nakakaabot sa mga pamantayan. Pero di po ba alam natin na kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, hahamakin natin ang anumang hadlang. Amen po ba? So lang sabihin na, ay naku, ano ba naman yan? Di ba? Hindi naman yan karapat-dapat. Sino ba ang karapat-dapat? Wala naman Amen? But we strive to serve more of God because we experience more from the Lord. Amen po ba? Wala naman tayong yung sinasabi lang, ay, mag-travel ako kasi I deserve ko to Diba? Ay, kailangan naman, ganito kasi deserve ko to, pinaghirapan ko. Wala po tayong deserve hanggang hindi pinibigay ng Panginoon. Amen po ba? We do not deserve anything. But praise God because of the grace of God, binibigay niya po sa atin. Amen. No? Kaya iba po, sige, palakpakan natin. Kasi iba, pag pinagpapala ng Diyos, syempre deserve ko to, pinaghihirapan ko to. Amen? Pero kapag tinanggap mo ang grasya ng Diyos, kahit hindi ka pa, hindi mo win-workout, grabe po yung iyak natin Amen po ba? Thank you, Because Lord. His grace is really sufficient enough for us. Amen. Kaya sabi po doon sa verses 1 to 6 ng Philippians 3, alam na alam ni Paul, hindi ko na po babasahin from verses 4 to 6, di ba sinabi niyo yung kanyang mga credentials? Di po ba? Kaya kung sino man sa atin, ang sabihin natin, ay, deserve ko to na maging pastor. Deserve ko ang posisyon na ito kasi ganito, pinaghirapan ko yan, ganito, ganyan, no? So, hanggang verse 6, sinabi niya lahat yung credentials niya. Pero magugulat po kayo sa verse 7, punta na po tayo sa next slide. Ito po yung gustong-gusto ko dito Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Amen po ba? Hello po. So faith righteousness. Mula po dun sa works righteousness na pasadong-pasado si Paul, 100%. Pero nung makilala niya si Kristo, nag-iba po sa verse 11 hanggang verse 7 hanggang 11. Naging faith. No? Ang basihan na ng righteousness niya, faith. Amen? So ang righteousness na niya, si Jesus. Amen? Hindi yung kanyang mga credentials, hindi yung kanyang reputasyon, hindi yung mga bagay na pwede niyang ipagmalaki, although meron siyang pwedeng ipagmalaki.
Amen po ba? Ay, kaya ako may magandang trabaho kasi nag-aaral ako. Ay, pinaghirapan ko yan, sinunod lahat ng kilay. Nagsunod ng kilay, nagbigay ng oras, amen. But all of these things, ang sabi ni Paul, are all cash. Amen. Ipagpapalit niya, basta makilala lang niya na mas malalim pa si Kristo. Amen po ba? Namin po ito yung iniiyakan ko yung verse 7 talaga. Binabasa ko po, kahit medyo kabado po ako. Sabi ko, nakapokus po ako sa campaign. Pero sabi ko, oo nga, ito pala yung sinasabi ni Paul, no? Na gagawin mo ang lahat kahit na may i-persecute ka, kahit na may sabihin sa'yo. Ano ba naman yan? Araw-araw na lang umaalis ka, no? Kahit na sinasabi, kasi po, alam ko po, sa campaigning natin, meron tayong mga schedule. Amen po ba? Actually, twice a month lang po ang bawat isa. Amen po ba? Pero meron po talagang mga masigasig eh. Pag nilagay yung schedule, nandun na, mas maaga pa dun sa iba. Kaya makikita nyo sa picture, iisa yung sila-sila. Ano po? Pero hindi maaalis sa kanila yon. Amen po ba? Sapagkat naiintindihan nila kung ano yung ginagawa nila. Amen po ba? Pero iba, kung pipilitin mo, wag na lang. Kasi, ano po, baka hingian ka pa ng sweldo. Baka hingian ka pa ng ano. Wala tayong maibibigay. Pero ang binibigay po natin ay pagtatanim para sa future po ng susunod na henerasyon. Amen po ba? Ang susunod na henerasyon, sabi ang tinawag kong lost generation, nagtatanim po tayo para sa kanila. And well and good kung ang mga kabataan po ay umahayo din po at sumasama. Amen po ba? Kahit, ikaw ba botante? Hindi po. Bakit anong ginagawa mo dito? Nagtatanim po ako para sa future ko. Sige po, pakisulat nyo na lang po sa balota para po sa kinabukasan ko. Amen po ba? Parang ngumingiti yun. Meron po ba talagang sumasama sa mga campaigning natin, mga kabataan? May tumatamo. Dito po, parang wala akong kitang tumatamo. Nag-iisip, mata po ba yun? Hindi, mga botante na yun. Amen po ba? So yun. Kaya, pagtungtong po sa faith righteousness, nung ma-meet na po ni Paul, si Jesus, amen po ba? Ay nag-iba. Sabi po, when Paul met Jesus Christ on Damascus Road, he trusted Him and became a child of God. Amen po ba? So nag-iba yung kanyang pananaw. Yung dating sinasabi niyang sumisira sa pananampalataya, yung mga nanggugulo ng mga Kristiyano, ngayon, sabi niya, I'm one of them. Amen po? At yung sinabi ng Panginoon na magdi-disciple sa kanya, natatakot. Sabi niya talaga, i-disciple ko yan, pakapatayin ako niyan. Amen? Pero nagkaroon po ng tunay na conversion si Paul. Amen po ba? Because of faith. No? Sige po, next po tayo. Kasi intro lang po lahat ito. Intro lang po lahat. Nasabi ako, conclusion na po. Yung body, ibibigay ko po sa inyo kasi mas magagaling po kayo mag-aral kaysa sa akin, I believe. Amen po. Marami kayong time para magbasa. Amen Yung title po, Pastora. Mag-meditate. Ano pa? Title po. Mag-search, mag-research. Huwag naman sa AI. Amen po. So, kaya dito po sa faith, righteousness, meron pong dalawang bagay din. Tingnan natin, Paul's losses. Ano yung mga isinantabi ni Paul? Ano yung mga give up niya para lamang sa kanyang pananampalataya? To begin with, sabi po, he lost whatever was gained to him personally apart from God. Certainly, Paul had a great reputation as a scholar. Amen po, Acts 26:24. And a religious gain. No? Gain po yan. Sumobra ng A. Amen po ba? Pasensya na po, nagmamadaling mag-type. So, yun po, kinonsider niyang losses ang lahat ng meron siya mula nang makilala niya si Kristo. Kasi sabi niya, iba ito. No, may fulfillment ang bawat ginagawa ko, bawat akbang. At sabi po nung siya po ay dinidisciple, hindi po siya pabida. Kasi nawala po siya eh, di po ba? Wala siya sa eksena dahil tinuturuan pa siya. Amen po ba? At talaga namang inupuan din niya at inaral. Kaya nung humayo po siya, tuloy-tuloy. Amen po ba? So hindi niya inisip, ay, bakit ako susunod dito? Hindi naman tutapos ng ganito. Eh ako, di ba? Scholar ako. Nakaupo ako, estudyante ako ni Gamaliel. Tsaka baka mas magaling pa ako magsalita kaysa sa mga ito.
Amen po ba? Pero nag-undergo po siya ng kanyang discipleship. Kanino po? Si Ananias po. Amen. So, next po. Tapos na po tayo, sabi sa inyo. Tapos na mga introduction, conclusion kaagad eh. Next po tayo. So, yung gain naman po. False gains. Kanina po, losses. Ngayon naman po yung gain. Nasa verses 8 to 11.